Isang mapagpalang bagong taon po sa bawat isa. Good evening! Yes, salamat po. Tayo po'y nagpapasalamat sapagkat ito po yung ating pong unang gawain sa taong 2025. Yan, baka may gumagawa pa dyan ng cheque. 2025 na po Kapag nagsusulat ng date, 2025 na. So tayo po'y nagpapasalamat sa ating pong Panginoon Diyos sa 2024 sa pagpapala ng Panginoon Diyos. And this time, as we start our 2025 with our first service in the year 2025, hayaan natin ang Panginoon Diyos ang patuloy na magpala sa atin, patuloy nating dakilain, patuloy nating sambahin ang dakilang Panginoon Diyos. Amen? Because He deserves all this glory. And magandang gabi din po sa lahat ng ating mga kapatiran sa online. Good evening po sa inyong lahat. Apoy po ay nagpapasalamat at patuloy po tayong tumutok sa ating pong gawain this evening. Anyan ko na pong bawat isang tumayo. Tayo po ay dadako sa ating pong panawagan sa pagsamba sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, talata 1. Ating pong bigkasin ang ating pong panawagan ng sabay-sabay. Ready? Begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Waitin po natin, search me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Manalangin po tayo. Panginoon, dakilang Diyos, muli maraming pong salamat. Panginoon, sa gabing to, sa unang gawain sa taong ito, Panginoon, na pinagtulubis namin. Salamat po, Lord, for the privilege, Lord, na kami po'y makapagbigay ng papuri. Pasasalamat muli, Panginoon, as we start this 2025. Thank you so much, Lord, for the opportunity, Panginoon, na po doon yung pong pinagkakalubos sa amin. I know, Panginoon, na hindi po kami karapat-dapat. But because of your grace, Panginoon, sama-sama, kami po'y magpupuri, sasamba sa inyong dakilang pangalan. Pagpalain niyo nawa ang bawat bahagi ng aming pong gawain. Kayo po ang patuloy ng mga dakila at mga itaas. Ang aming pong mahal na bishop, maging ang kanyang family ay patuloy namin inilalapit, Panginoon, sa inyo. Ang aming pong resident pastor. Continue to bless them, Panginoon, na patuloy silang manguna, Panginoon, sa aming pong iglesia, sa Living Water Baptist Church. Pagpalain niyo po ang gabing to at ang pangalan niyo lamang ang patuloy na madakila. Ingatan niyo rin po yung mga kapatiran namin parating pa lang at sama-sama po kami po ay magpupuri at dadakilain ng inyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Are we ready to worship the Lord? Amen. Amen. Ito po yung unang pagkakataon na sabay-sabay po tayo magpupuri sa Panginoon sa taong ito. At kahit bago po ang taon, pareho pa rin po ang Diyos na meron tayo. Siya pa rin po ang maglilid po sa atin. Let us sing, Shepherd, Savior, like a shepherd lead us.
Savior, like a shepherd, lead us. Much we need thy tender care. In thy blessed pasture feed us. For our use thy folds prepare. Come on, everyone. Blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. We are thine, do thou befriend us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Come on, everyone. Blessed Jesus, hear us when we pray. Blessed Jesus, hear us when we pray. Last stanza. Early let us seek thy favor, early let us do thy will. Blessed Lord and only Savior, with thy love thy bosoms fill. Blessed Louder, please. Blessed Jesus. blessed Jesus, thou hast loved us still. Blessed Jesus, thou hast loved us still. Amen. Napakasarap po na magpuri po sa ating Panginoon. Let us sing, He Leadeth Me. Amen. He leadeth me, oh blessed thought, oh words with heavenly comfort fraught. Whate'er I do, where'er I be, still 'tis God's hand that leadeth me. All together. By his own hand he leadeth me. Sing from your heart. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. All the ladies now. Lord. Sing on, ladies. All together now on the chorus. He leadeth me by his own hand. He leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. All the gentlemen. And when my task, louder gentlemen, earth is done, when by thy grace the victory is won. Amen. In death's cold wave I will not flee, since God through Jordan leadeth me. Let's sing together. He leadeth me, he leadeth me by his own hand, leadeth me. His faithful follower I would be, by his hand he leadeth me.
ngayon, maaari na po makaupo ang bawat isa. Hello. Okay po, our prayer time. So patuloy po nating isama sa panalangin. So ating pong bibigkasin ang ating pong mga prayer requests. Good health and protection for BFDB. Ma'am Marie, Sister Sophia, patuloy po nating laging isama. Papasalamat tayo. Unang gawain natin sa taong 2025, kasama po natin ang ating pumahal na Bishop. Amen? So talagang gagawin ng ating pumahal na Bishop ang lahat ng pagkakataon para po tayo makasama. So patuloy po natin isama lagi ang kalusugan, protection sa kanya pong family at sa kanila pong kasama sa tahanan. Daily strength, safety, and success of BFDB's ministry. So, upon 2025, alam po natin, naka-line up na po yung local, national. Pray po natin. Physical strength and healing for Dr. Merly Casahe. Healing strength for Bishop Andaya. Good health and protection for PNG and success of his ministries. LWBC Santa Mesa Ministries and church leaders and workers. LWBC local and international ministries, churches and mission. Bishop Manuel Orara Baptist Bible Seminary. Kailan bukas nito ba? Okay, basta itong January po yan, magbubukas na muli ang block. Brethren abroad, so may mga kapatiran tayong bumalik ng Pilipinas. For sure, iba po babalik po ng ibang bansa na ulit. Pag-pray po natin sila. LWBM Ibaraki and Matsumoto, Japan, provision for worship place. LWBM Muslim provision for spiritual growth. LWBM Tondo provision for renovation. Ito po yung kompleto po ng renovation doon sa may rooftop po. LWBM Parañaque provision for worship place. Okay? Growth and success of ministries ng JBLCBC. So sabay po. Kaya wala po dyan sila Pastor Mark J., sila Ma'am Kiss, at saka nilang pong mga anak. So bumiyahe po sila kanina lang po, papunta po ng Pampanga para din sa unang service sa taong 2025 po doon sa may Jesus is Bread Lord Christian Baptist Church. Pag-pray po natin yung success doon. Growth of LWBM Valenzuela members. Sama rin natin sa panalangin, mga kapatiran natin may mga karamdaman. Good health and good love test for Nanay Gloria Kabiling. Complete recovery for Pastor Henry. Complete recovery provision for Sister Kenji and healing for Sister Bianca. Full recovery of Nanay Ligaya Duran and Sister Aida Amican. Healing and strength for Sister Maan's mother, Nanay Anita. And complete recovery of Abby. Complete healing ni Deacon Chito. Okay, para po sa kanyang trigeminal neuralgia. Complete healing para po kay Nanay Arcadia. Provision din sa kanilang family. Healing from cancer. Para po kay Sister Elaine Kalisay, Daisy Galope at Glenn Dashiel. Healing of Juliet Olivas liver tumor. Provision din sa kanyang pong medication at kalakasan sa kanyang pong mother. Complete recovery ng father ni Marcelo Iyamigel. Maging yung mother po ni Ate Risa. Complete recovery rin kay Claudina. Safe pregnancy of Ma'am Noemi. Healing of ni Sergio Garang and Ella families, healing din ni Sister Noemi, healing of Ma'am Kisha's scoliosis, complete recovery of baby Amara, hospital pa rin to. Healing of Ma'am Pia's lumbo sacral, healing of Bedar family, yan, sa prayer list kanina to, healing of Sister Nina, and sama na rin natin yung mga businesses po ng ating mga kapatiran. Reiko, Jenlyn and Jenner Publishing House, LMB Enterprises, Bubble and Brew Cafe. Taman nga pala sa Bubble and Brew sa ating pong mga nagdaang mga activities. So, pag kailangan niyo po ng support ulit, andyan ang Bubble and Brew. Okay? NAMH Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic PH, Add to Art, Lyrat, especially yung Team Diamond, Samgyup Stick, RMS Transport Services, BPZ Transportation, Rosmars Travels and Tours, Japor Arat Tuason and Sister Bianca, and ang kinaabangan tomorrow, the moment we've been waiting for, preparation and provision for Pastor Nolan and Sister Frances. Alam ko,
Yung one, may mga pumunta doong mga iba, nag-aayos. Kanina rin po, meron ding pumunta doon sa Marikina para po sa mga preparation. So pag-pray po natin na wala pong mga tumutulong po. Okay? So yan po yung magiging highlight din natin. So ito po yung mga nakatala sa ating pong prayer list. Kung meron po tayong additional prayer request, so andyan po si Preacher Nathan at si Brother Jonel para po hingin yung ating pong mga prayer request. Let's take this opportunity na ating pong mailapit yung ating pong mga prayer request. Sige po. Anyone who would like to share? Ma'am Alma. Saturday. Good for result. Good results Okay. from the Lord. Bago po, Kagayan. Okay. Noted po, ma'am. Iyo. Sino po? Ma'am Buena. sabi nga, tapos pakisama po saka Okay. po, Any other prayer request? Save ko po. Huwag tayong maya. Opo? Yan po si Brother Jonel and then si Preacher Nathan para po kunin ang iyong mga prayer request. Pero po idadagdag na prayer request dyan sa likod. Pamasaya dyan. All good na? Ayun, si Ate Pink. salamat sa panalangin pong rhinitis tsaka yung ubo. Medyo sana Amen. 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 Kasama po sa prayer po yung balik po na ni Brother Masatoshi. Ako po. Kaya iwan na rin sa 7 po. Seven. Yung pagbalik po na. Ano po? Attorney. Papasalamat. Brother ko po and his wife ay makaka-attend po sa both taking ko third week of January. My prayer request po is for their safe travel po papunta nila. Then po yung masharean po sila ito and they will have Po? All good? Po. Boss. Sama-samang manalangin po tayo. Okay? Individual po sa inyo pong lugar. So iwasan na lang po natin to make makagambala po dun sa ating pong mga katabi. Kung tapos na po tayo, so stay on your place. So tayo pong lahat, ipa-flash po natin dyan yung ating pong mga prayer request din para po sama-sama tayong makapanalangin. So and then i-close ko po. Sige po, tayo pong lahat ay yumukot, pumikit, sabay-sabay tayong manalangin.
Patuloy po tayong manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, muli salamat po ng marami, Panginoon, sa another privilege, Lord, na kami po ay makalapit, Panginoon, sa inyo. Thank you so much, Lord. At alam ko, Panginoon, di pa man po namin banggitin ang mga panalangin na meron po kami, ang aming pong mga heart desire. Naniniwala kami, Panginoon, na meron po kayong sagot na sa bawat isa. Lord, sa ngayon po patuloy namin pinapanalangin ang aming pong mahal na Bishop. Lord, salamat po at kasama po namin siya this evening, Lord, para po sa unang araw, Panginoon, unang gawain sa taong 2025. Thank you, Lord. And we're praying that you will continue to bless him, Panginoon, sa physical niya po, Panginoon. Patuloy po niyo pong pagpalain ng kanyang kalusugan. Patuloy niyo po siyang pagpalain sa lahat, Panginoon, ng mga ministeryo na pinagkatiwala niyo po, Panginoon, sa kanya, both local and international. We also pray for his family, kay Ma'am Maris, kay SM, sa lahat po ng kanilang mga kasama sa kanilang tahanan. Salamat po, Panginoon, sa lagi niyong pong pag-iingat at patuloy na patnubay. Ganun din, Lord, patuloy namin pinapanalangin din, Panginoon, ang aming pong resident pastor, si Pastor Norman. Continue to bless him also, Panginoon. At kung paano po siyang pinagbigyan ng tagumpay sa mga ministry na pinagkatiwala niyo, Panginoon, sa kanya sa nagdaang taon, Panginoon. We pray that this year, Lord, mas lalo niyo po siyang patnubayan, pagpalain sa mga ministry, Panginoon. Thank you so much. Patuloy namin pinapanalangin, Panginoon, ang Living Water Baptist Church. Salamat po sa 30 years sa tagumpay, Panginoon, na kami po'y nakapagdiwang. And we're praying this year, kayo pong patuloy ng magpapatnubay at magpapala, Panginoon, sa aming pong iglesia, sa lahat po, Panginoon, ng mga mission, churches, Panginoon, both local and international. Thank you so much sa patuloy niyo pong pagpapala at patnubay at anumang mga pangangailangan, Panginoon, ng aming pong mga mission locally and internationally. Lord, we're praying that you will continue to bless them, Panginoon, especially yung mga worship places, Panginoon, yung mga renovation ginagawa, yung mga pangangailangan, yung growth ng bawat member, Panginoon. Lord, patuloy namin pinapanalangin all the way from Ibaraki, sa Japan, Matsumoto, sa London, Panginoon, sa Paris, sa Italy, Panginoon, sa Como, sa Canada, maging dito sa aming pong bansa, sa Tondo, sa Muson, sa Parañaque, sa Valenzuela, sa Muntinlupa, sa Caloocan, at maging sa Iloilo at sa iba pa po, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na kayong magpapala at magpapatnubay maging sa JBL-CBC. Thank you so much, Lord. And we're praying that you will continue to bless all these ministries. Sa lahat po ng mga kapatid na namin may mga karamdaman, especially sila Dr. Akasahe, Lord, bigyan niyo po sila ng kagalingan, kalakasan, si Bishop Anday, at sa lahat pa po, Panginoon, na may mga karamdaman, we're praying for the healing
Alam ko, Panginoon, that you're the great physician. At alam ko, Panginoon, ayon sa inyong kalooban na kayong magbibigay ng complete healing at kagalingan sa mga nararamdaman po, Panginoon. Maraming pong salamat sa inyong kabutihan. Maging sa mga businesses po ng aming pong mga kapatiran. We're praying that you will continue to bless, Panginoon. Kung paano po, Panginoon, na ipinadalangin nila ang mga businesses na to, Panginoon, na inilapit nila at magamit din, Panginoon, sa inyong gawain. Lord, pray, bless them, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magpatnubay. Salamat din, Panginoon. At we're praying, Panginoon, for tomorrow's event para po sa magiging wedding po, Panginoon, ni Pastor Nolan at Ma'am Pranchet. Lord, we pray, kayo po ang patuloy na magsaayos ng lahat, Panginoon. We're praying na kayo ang patuloy na matakila, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon. Pinapanalangin din namin yung mga kapatiran namin looking for a job opportunity. Naway this year, Lord, makamtan na nila, Panginoon, yung kasagutan sa kanila pong hinahanap na work, Panginoon. Thank you so much for your goodness. We also pray, Panginoon, sa magiging laboratory testing for a positive result, Panginoon, kay Mamaan. Ingatan niyo po siyang lagi, Panginoon, at patnubayan sa kanya pong nalalapit din, Panginoon, na pagbabalik sa kanilang province. Patnubayan niyo po siya maging ang kanyang mother, Panginoon. We also pray para po sa condition din ni Ate Buena, Panginoon, sa kanya pong gagawing mga testing din, Lord. Pagpalain niyo po siya. Maging ang kanyang family, especially si Dan na nasa Dubai. Ingatan niyo po silang lagi, Panginoon. Kaya rin po ang patuloy na magpatnubay, Panginoon, sa mga safe travel, sa kapatid, Panginoon, ni The Attorney, papunta ng Manila, kila Ma'am Miho, sa kanya pong husband, sa kanilang family, Panginoon, na babalik din ng Japan. Ingatan niyo po sila. Salamat po sa pag-iingat niyo, sa tagumpay na pinagkaloob niyo sa kanilang naging bakasyon. And we're praying na kayong magpuloy, na magpala, patuloy silang gamitin sa ministry sa Japan, Panginoon. We also pray, Panginoon, sa kaligtasan din para po sa family din ni May, Panginoon, na dadalo sa kanyang outtaking. Thank you so much, Lord, for your goodness. Salamat po sa lahat ng mga kabutihan niyo sa aming buhay, sa lahat ng mga tugon sa mga panalangin namin. And we're claiming, Panginoon, na sa mga panalangin din namin this evening, kayo pa rin po, Panginoon, ang Panginoon na tutugon sa aming pong mga panalangin. Pinupuri namin kayo, pinapasalamatan, at naway ang yung dakilang pangalan lamang na ita sa aming pong kalangitan. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, salamat po, Pastor Rodel. This time, babatiin po natin yung bawat isa. Considering na ito po yung first service natin for this year, wala po tayong, alam ko po, wala po tayong first time visitor, pero lahat po tayo first time sasamba sa Panginoon ngayon taon. Amen. Kaya ipakita po natin kung gaano tayo kasaya, kagalak, sa pamamagitan ng pagkakamayan. No, by the way, kapiling po natin muli sila Sister Miho, no, sila Brother Pyong. Ilang Sundays na po natin sila kapiling habang nandito po sila sa Pilipinas, talagang nakakasama po natin sila. So, tumayo po tayong lahat. Yes. Batiin po natin ang bawat isa. Ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. English version now. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. This time po, patuloy po tayong magpupuri po sa ating pong Panginoon. Let us sing, Constantly Abiding. Amen! Sabay-sabay! Come on! There's a peace in my heart that the world never gave, a peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, I've a peace that has come there to stay. Constantly abiding. Come on, everyone,
Jesus is mine, constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind, I will never leave thee, Jesus is mine. All the world seemed to sing of a Savior and King, when peace sweetly came to my heart. Troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine. Sing on. Abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind, I will never leave it, Jesus is mine. Last stanza. This treasure I have in a temple of clay, while here on his footstool I roam. But he's coming to take me some glorious day, over there to my heavenly home. Lahat po tayo umawit. Constantly abiding, Jesus is mine. Come on, louder, please. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind, I will never leave thee, Jesus is mine. Amen. Tunay po na napakasarap umawit po sa ating Panginoon. Amen. Tayo po ay patuloy na umawit. Awitin po natin. Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, patience of rapture now burst at my side. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whisper of love. So sing. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Last stanza. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. Let's all sing. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. And all the blessed Christians say, Amen. Maaari na pong makaupo.
gabi po sa ating lahat. Happy New Year po. At sa mga kapatiran po sa LWBM, shout out po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Malapit na po kaming umuwi. Sabi po ni Brother Pyong, ninenervous daw. Lalo po akong ninenervous. Ano po, nawa po ipagpalain po kayo sa kanyang awit.驚くばかりの恵みなりきこの身の汚れの知れる我に恵みは我が身の恐れを消し任する心を起こさせたり危険をも罠をも避けたるは恵みの見業というほかなし私の罪とがあなたは自由に限りのない愛あふれる恵みよ御国につく朝いよよ高く恵みの御神をたたえまつらたたえまつらたたえまつら私の罪とがあなたは自由に限りのない愛あふれる恵みよ私の罪とがあなたは自由に限りのない愛あふれる恵みよ
To God be the glory. Thank you po. Hinihintay ko nga si Brother Roy. Mga nakakunot yung noo ni Brother Roy. Hindi may labas yung lyrics eh. Okay, salamat Brother Pyong. And Mami, ay meron isa pa. Kung kailan ako nasasaktan, kapag higit kitang kailangan. O Jesus, dumaraing sa'yo, dalangin ko sana'y dinggin mo. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Ang Diyos para sa ating nandiyan. Ang lahat ng kalayawan ko, dalangin kong lahat sa'yo. Kung ito'y walang katuparan, marahil di iyong kalooban. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Ang Diyos para sa ating nandyan. Bakit kung kailan ang puso ko'y nasasaktan, doon lamang kita tinatawagan? Ngunit kung ang buhay ay payapat kay sigla, para bang nalilimutan ka? Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Ang Diyos para sa ating nandyan. Ang Diyos para sa ating nandyan. Amen. Salamat po. And this time, di na po para patagalin natin. Alam ko po, tayo po excited na dahil unang service natin sa taong 2025. Amen. Kasama po natin ang ating mahal na bishop. Bigay po natin ang ating 100% attention as we listen to the Word of God na dadalhin po sa ating pong mahal na bishop, Freddy De Vega. Preach on. Amen. Okay, good evening po sa inyong lahat. Masayang bagong taon. Amen? Well, sino ba talaga sa inyo ang masaya nitong bagong taon? Hindi natin ma-imagine, 2025 na ngayon. Parang kailan lang, ilang araw lang ang nakalipas, 2024 pa lang, ngayon 2025 na.
Kaya mga kapatid, mga minamahal, this is our first service para sa year 2025 at nagsikap po ako. In fact, ang naging direction ko ngayon from San Rafael, Bulacan to Muntinlupa to Santa Mesa. Okay? Kaya tingin ko po, mas pagod ako physically, ano ho? Pero excited ako eh. Oo, excited ako. And lagi po naman, ako po excited every time na mangaral ang salita ng Diyos. In fact, ang message na ibibigay ko po sa inyo, nung pong New Year, kami po ay nagkasama-sama nila Pastor Poy, yung Aguilar family. So, tapos, ganun din po, sila Preacher Jojo, Preacher Jaja, at dumalaw po doon, nakasama po namin ang Orara family. And then, nung naghintay po kami, nung pong 12 o'clock, nung 31, nung 31st. So, wala lang. Gusto ko lang po sana na somehow makapagpasalamat sa lahat ng mga masugid na sumubaybay sa ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry. At hindi pa rin ako mapakali that time. Kaya sabi ko, habang nagkakasiya po kami doon, umupo po ako sa isang lugar, pumwesto ako at parang gusto kong magbigay po ng message para sa New Year nga po. And then, syempre dahil yun po ay aktual, so nakabuo po ako ng mensahe na sabi ko parang mas maganda ito kung maging kauna-unahang preaching natin. Ang title po ay Praise and Thank the Lord for Another Year. Diba? So, papurihan, pasalamatan ang Diyos para sa panibagong taon. At gusto ko pong i-share po sa inyo ito. At ito yung talagang conviction po sa akin to share this message para po sa unang-unang service po natin sa year 2025. Kaya, you are so blessed na nandito kayo ngayon sa kauna-unahang service ng Living Water Baptist Church Santa Mesa. Amen? Lalo na ho yung malayong-malayo pa ang pinanggalingan, pero talagang nagpilit na makasama po natin ngayon. At yan po'y laging encouragement po, blessing po para sa akin po yan bilang pastor ninyo at bilang mangangaral. Kung kayo po'y excited at ready na ngayong gabi, let me know by shouting Amen! All right, Psalm chapter 106. Psalm chapter 106. At gusto ko na po kayong bigyan ng idea sa pinaka-background. This is about the past failures of Israel. Okay? Ito po yung some sort ng pagpapatawad na ginawa ng Diyos sa kanila pong rebellion, sa kanilang kabiguan, paglihis. At dito po, ma-appreciate po natin because even sa bawat isa po sa atin, no one can deny na lagi nating nararanasan ang kahabagan ng Diyos. Amen? So, Psalm chapter 106 verses 1 to 3 na lamang po ang babasahin natin. Praise ye the Lord. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good. For His mercy endureth forever. Who can utter the mighty acts of the Lord? Who can shew forth all His praise? Blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times. Again, the message of the Lord tonight, praise and thank the Lord for another year. Let us pray. Our gracious loving Father, thank you so much for this very beautiful evening. Thank you for allowing us to have this gathering, O God. Ito po ang unang service namin para sa year 2025. Gawin mo po mapagpalang serbisyo po ito sa bawat isa at marapatin mo po na ikaw ang maitanyag, maparangalan, mapapurihan, at bigyan mo po kami ng hindi lamang po receptive heart, kundi responsive heart, Heavenly Father. Thank you so much at amin pong pinapupurihan ka sa nakaraang taon, kung paano kami po'y iningatan mo, kami po'y pinagpala mo, at ngayon po naitawid kami sa kabuuan ng taong 2024 at nandito na po kami sa pasimula ng 2025.
We pray, Heavenly Father, that you will continue to bless all of us, oh God. Thank you so much. I would like to commit to you this preaching, oh Lord. Gamitin mo po ito para sa ikatitibay at ikamumulat ng bawat isa po sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Sa mga kasama natin sa online, maligaya at manigong bagong taon sa inyong lahat. Thank you sapagkat naniniwala po ako na kasang-ayon ko po kayo sa kabutihan ng Diyos. Amen? That God is really great, God is really good, at yan po ay nararanasan nating parati. Now, dito po sa ating mensahe, actually po, nung nag-conceive po yung idea ng message, ang talagang nasa isip ko po ay ang sinabi po ni Jeremiah doon po sa Lamentations chapter 3. Nung sinabi po niya doon na it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning, great is thy faithfulness. So the reason why, naisip ko po ito, sapagkat kung titingnan niyo po, the concept is the same. Ang ibig sabihin po, pag binasa niyo po yung Lamentations chapter 3, parang sa mga bungad na pahayag doon, ipino-point out po na para bang nasa kalagayan silang hopeless and helpless until pumasok sa isipan po niya ang Panginoon. May pumasok sa isip po ng writer. Ang sabi po niya, "This I recall to my mind. Therefore have I hope." Yun na po yun. It is of the Lord's mercies that we're not consumed, for His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Now, I believe you will all agree with me that one of the attributes of God na talagang dapat very much appreciated natin ay yung pagiging merciful niya. Diba? Just try to evaluate. Halimbawa lang po, kung hindi nangyari na ang Diyos merciful, kamusta na po kaya tayong lahat? Diba? Kung ang Diyos po ay hindi naging mahabagin sa atin, kamusta na po tayong lahat? Diba? So, ang ganda po ng pinaka-concept nung sinabi niya na ang reason kung bakit tayo hindi nako-consume, it is because of the mercies of God, it is because of the compassions of God, and then, idiniin po sa atin, great is His faithfulness. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Na dakila ang katapatan ng Panginoon? Ng mga kapatid, ang habag ng Diyos ayon dito po sa sinasabi po ni Jeremiah sa Lamentation, new every morning. Dito naman sa teksto natin, ang sabi po, purihin natin ang Panginoon, pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat siya'y mabuti, for He is good, and His mercy endureth forever. So, kaya mga kapatid, napakaraming rason para pasalamatan natin ang Diyos. And sa opening ng year na ito, tatlong bagay po ang gusto ko ipaalala sa inyo. Okay? Okay. Always thank the Lord. Always trust the Lord. And always testify. Amen? The Lord. Ang ibig sabihin po mga kapatid, tayo po ay dapat maging mapagpasalamat, maging mapagtiwala mga kapatid, at napakaganda na maging mapagpatotoo po tayo. Maging mapagpasalamat, maging mga kapatid, mapagtiwala, at maging mapagpatotoo tayo sa ating Panginoon. Magpasalamat sapagkat napakarami nating dahilan para magpasalamat. Amen? Ang sabi nga, we have so much to thank God for. Napakaraming bagay na dapat pasalamatan natin. Ang 2024 ay posible na atin pong maging dahilan para makita natin ang sinasabi ko po na tama lang, it is but right, it is but reasonable for us to thank the Lord. Amen? And because of what He have proven already sa nakalipas na taong ito, sa pinatunayan ng Panginoon sa atin, marapat lang din na tayo po ay magtiwala sa Kanya. Subok na po ang Panginoon. Subok mo na ba siya? Amen? So our God was proven already.
Sa napakaraming bagay. Alam niyo po, sa bawat taong nakalipas, bago pa ang 2024, lahat ng mga panahong ating pinagdaanan, hindi po pwede na hindi kayo sasang-ayon sa akin na napakarami na pong pinatunayan ng Panginoon. Amen? Ang dami na po niyang pinatunayan sa atin. Kaya nga, hindi po marapat na nagdududa pa tayo sa Kanya. Hindi po marapat, mga kapatid, na nag-aalinlangan pa tayo sa Kanya. Ialis nyo na ang pagdadalawang isip sa anumang sitwasyon, sa anumang kalagayan sa buhay. Always trust the Lord. Pagtiwalaan mo ang Panginoon. Siya po ay matapat noon, siya po'y mananatiling tapat ngayon. Siya po'y mabuting Panginoon noon, siya po'y mananatiling mabuting Panginoon. Siya po'y mahabagin noon, siya po'y mahabagin. Hindi po nagbabago ang Panginoon. Magbago man ang panahon, ang Panginoon ay nananatili pa rin gayon. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, I just want to establish to every one of you and to emphasize, yung pong halaga ng pasasalamat, halaga ng pagtitiwala, at halaga ng patotoo natin sa Panginoon. Now, sa Biblia po ang sabi, in everything give thanks. Marami po mga kapatid na nakasama natin ng 2024 na wala na sila ngayon. Diba? Marami pong bagay na dapat maintindihan po natin patungkol po sa mensaheng ating pakikinggan. You know why? Because I believe there is nothing wrong sa tinatawag nating New Year's resolution. Hindi po mali yung magkaroon ka ng New Year's resolution. Kaya lang, sa usaping Kristiyano, ang resolution ay hindi lang dapat ginagawa pag New Year. You know what I learned sa life ko, sa buhay ko po? Ang resolution dapat ginagawa tuwing tayo po ay may realization. Okay? Once na ikaw ay may na-realize, hindi mo na kailangang hintayin ang bagong taon para gumawa ka ng resolution. The very moment na naliwanagan ka, the very moment na may na-realize ka, the same moment na dapat magkaroon ka ng kaisipan na magkaroon ka ng resolution. Amen? So ngayon po, dahil New Year na talaga, 2025 na, nakita ko po that 2025 is another year. Hindi na ito yung 2024. Di ba? Ito po ay panibagong taon na. And you know what? Mga kapatid, alam niyo po, ang na-realize ko, dapat papurihan at pasalamatan natin ang Panginoon para sa panibagong taon. Because I believe na itong bagong taong ito is another year of chances. Ito'y panibagong taon na naman para sa mga pagkakataon. Magandang una o pangunahing mensahe ngayong taong ito, itong mensaheng isineshare ko po sa inyo. Okay? This is another year of chances. Marami po hindi na nakatawid. Marami po patay na. Marami po mga kapatid, wala na po sa ating panahon ngayon. But listen, 2025 na, nandito pa po tayo, buhay pa po tayo, may lakas pa po tayo, at ito ay panibagong pagkakataon na ibinigay ng Panginoon sa atin. So mga kapatid, it is good to be reminded that this year is another year of chances. Chances to make up. You know why? Marami tayong pagkukulang. Kung magpapakatotoo tayo ngayong gabi, mga kapatid, at mag-iisip tayo tungkol sa mga dapat sana, ginawa natin sa Panginoon, ipinaglingkod natin sa Panginoon, ibinigay natin sa Panginoon, mga kapatid. Pero pag naisip nyo, hindi ko nagawa. Now, the good thing about this message, ito po'y reminder na oo, maring nagkulang ka. Marahil marami kang bagay na hindi nagawa. Marahil may mga bagay na nakita mo na naging supply mo sa nakalipas na taon. Pero the fact na buhay ka pa ngayon, it is a chance. It is an opportunity for you to make up. Ang pangit po kasi, nakita mo na yung supply mo noon, hindi ka pa gagawa ng paraan para makarecover.
So kaya for me, ito po ay panibagong pagkakataon to make up. Ibig sabihin, ano yung mga dapat kong i-improve? Ano yung dapat kong baguhin? Ano yung dapat kong i-recover? Ano yung mga pagkukulang ko na dapat kong iayos na sa harapan ng Panginoon? Mga kapatid, ito po ay pagkakataon upang tayo po ay mag-make up sa Panginoon. Amen? Lord, nagkulang ako sa giving, edi mag-make up ka. Nagkulang ako sa soul winning, edi mag-make up ka. Nagkulang ako sa Bible reading, edi mag-make up ka. Nagkulang ako sa prayer life ko, hindi naging maayos. Lahat ng marirealize mo na pagkukulang, mag-make up ka. So, another year of chances. Chance to make up and chance to minister. Diba? Dahil buhay pa po tayo, nandito pa po tayo, pagkakataon na naman ito para magministeryo. Pagkakataon ito para serve tayo, mga kapatid. Ano plano natin? Pinatawid ka ng Diyos. Sa kabila ng hirap ng 2024, sa kabila ng parang hindi tayo makakaraos noong 2024, pero heto po tayo, umabot tayo sa 2025, magpapatuloy tayo sa 2025. Ang tanong ko po, sasayangin ba natin itong taon na ito o gagamitin natin ang pagkakataong ito para mag-serve sa Panginoon? A chance to minister. Hindi lang yan. Ito po ay chance to magnify the Lord. Yung bang kapag ikaw ay nagsaserve, mga kapatid, or sa lahat ng gagawin mo, hayaan nating ma-magnify ang Panginoon. Yun ang reason kung bakit dapat maging mabuti kang estudyanteng Kristiyano. Yun ang reason kung bakit dapat maging makadiyos na magulang ka bilang Kristiyano. Yun ang rason kung bakit dapat magaling ka sa trabaho at maayos ang iyong patutuo para ang Diyos ay ma-magnify sa buhay natin. Hindi ka magpapakagaling sa eskwelahan para ikaw ang lumabas na magaling. Kundi ang dapat, bit-bit mo ang pangalan ng Panginoon at hayaan mo po na ma-magnify ang Panginoon sa klase ng pagka-estudyante mo, sa klase ng pagkaanak mo, sa klase ng pagkamagulang mo, sa klase ng pagkaasawa mo, sa klase ng pagiging empleyado mo, sa anumang sitwasyon, sa anumang katayuan sa buhay. Gamitin natin ang bawat pagkakataon for our God to be magnified, mga kapatid. It is good to exalt and to magnify the name of the Lord. Another year of chance, mga kapatid, chances. Mga pagkakataon na hindi natin dapat sayangin. But listen, another year of challenges. Isang bagay ang titiyakin ko sa inyo, na kung paanong nung mga nakaraang taon, marami po tayong mga hinarap na laban, mga kapatid. May mga burdens, may mga battles, mga kapatid. Yan po ang posible na hinarap natin sa year 2024, dinanas natin sa year 2024. Mga kapatid, praise God, nakaraos tayo at narito tayo sa panibagong taon na naman. But listen, isang bagay na dapat aware ka na itong taon na ito for sure is another year of challenges. Hindi mo alam kung ano yung mga pwedeng mangyari sa iyo. Mga sitwasyon, mga pagsubok, mga atake ni Satanas, hindi mo alam yan. Pero ang alam mo, hindi pwedeng hindi aatake si Satanas. Hindi po pwedeng walang pagsubok. Kaya mga kapatid, mga minamahal, please be reminded na ngayon taon na ito ang isang bagay na tiyak, haharap ka sa maraming hamon sa buhay. Okay? Ito po ay hindi dapat isa-isang tabi po natin. Diba? Dapat harapin natin ang totoo, and we need to be aware, folks, that because the devil is alive, the devil will not stop. He will try everything to put us down. He will try everything to attack your spiritual life, and that is actually a great challenge. Ang tanong ko po ngayon, mga kapatid, yan po ba ay dapat nating ikagulat? I remember Peter when he reminded the believers, di ba?
In 1 Peter chapter 4, verse number 12, Beloved, think it not strange concerning the fiery trials which is to try you, as though some strange thing happened unto you, but rejoice inasmuch as you are partakers of the sufferings of Christ. Huwag niyong iisipin na dahil Kristiyano kayo, huwag niyong iisipin na dahil nasa Panginoon tayo, wala na po tayong mararanasang mga hamon sa buhay. Meron, mga kapatid, because even our Lord Jesus Christ, hindi po naging exempted. Siya po ay inatake at tinukso po ng dyablo. And I am telling you, ngayong taong ito, isang bagay na dapat ikasama ang sarili mo, maraming mga hamon na darating sa buhay. Siguro po, nitong nakaraang season, mga hamon ang binanatan nyo. Ano? Marami kayong hamon na kinain itong season na ito. At posible po yan na na-enjoy natin yung hamon. Bakit hindi rin po natin i-enjoy ang mga hamon sa buhay, knowing na kasama natin ang Panginoon? Because I believe na ito po'y another year to conquer. Yes, it is another year of challenges, but listen, it is also another year to conquer. Di ba? Mga kapatid, yung mga past victories natin, yung mga pinagdaanan natin, ibig sabihin nun, mga kapatid, talagang pwede. Di ba? And in fact, meron tayong assurance sa ating Panginoon na kung saan we are more than conquerors through Him that love us. Do you believe that? Naniniwala po ba kayo na ang Kristiyano hindi dinisenyo na matalo? Hindi ba ang mga Kristiyano ay mananagumpay sa pamagitan ng Panginoon? Kaya ang pag-ibig ng ating Panginoon Kristo, ang tibay at tatag natin, mga kapatid, I am always reminding everyone na huwag niyong iisipin na ang tibay natin yung pag-ibig natin sa Diyos. Wala hong pagtatalo. It is good, it is godly, it is right for us to love the Lord, but don't you ever think that your strength, it is because of your love to God? No! Kasi ang pag-ibig natin, nagmamaliw. Diba? Si Peter, ang tapang-tapang na tinayo ng Panginoon. Diba? Pero ano nangyari? Nalayo. Ano nangyari? Dininay ang Panginoon. Ilang beses? 3 beses. Hindi tsamba yun. Bumigay si Peter. At ang issue, yung pag-ibig niya. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Peter, Peter, Simon, son of Barjona, lovest thou me? So ang dealing, yung pag-ibig niya. So paalala na kung di depende tayo sa kung ano yung damdamin natin sa Diyos, nagbabago yan. Pag-ibig natin sa Diyos, nagbabago yan. So ang tibay at tatag natin to conquer is not our love. It is the love of Christ. Amen? Kasi ang Ephesus Church, ang ganda rin po. They work diligently, they walk uprightly, they watch vigilantly, but somewhere along the line, they waver dangerously. Kaya ang sabi ng Panginoon, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Listen, maybe ang kaso ng Ephesus ay kaso mo ngayon. Maybe you started right. You started faithfully serving the Lord. Maybe that is your case. Di ba? Nandoon ka, na noon lagi kang excited, na noon gusto mo lagi ng fellowship, na noon lagi kang kasama sa activities, na ikaw ay laging involved sa ministries, pero kamusta ka na ngayon? Di ba? You are so active and faithful before, but how about now? So, para sa akin, issue po ito. Di ba? Issue po ito. So kaya dapat i-secure po natin yan. And if you really want to become a conqueror, always remember the love of Christ. Bang ang idea niyan, ha? Taga Naik, Cavite? Taga Naik, Cavite. Yung bang idea na, mahal ko si Lord, kaya lang ang layo ng Naik, Cavite. Ay, pero tuwing naiisip ko yung pagmamahal ng Panginoon, na ang taas-taas ng langit, bumaba siya dito sa lupa, na kung saan pinasan pa niya yung krus para sa akin. Pag yun ang may isip mo, mapapahiya ka na mahadlangan ka doon sa kung ano man yung gagawin mo para sa Kanya. Di ba? Ay, aakyat ako sa hagdan? Pang ilang floors? Di ba? Nasa third heaven tayo, mga kapatid. Di ba? Nilinaw ko sa inyo yan, nasa third heaven tayo. Oh. Pagka
Sasabihin ni Mami Maan, naku po, may edad na ako, akyat pa ako doon sa, ay, grabe nga pala yung pag-ibig ng Panginoon sa akin. Ha? Yung lahat ng tiniis niya para sa akin, makakalimutan mo yun eh. Mga kapatid, para sa atin po na maging conqueror tayo, ang gawin nating tibay, pag-ibig ng Panginoon. Tingnan niyo po ang sabi ng Romans chapter 8. Romans chapter 8, beginning verse number 31. Simula verse 31, up to the last verse, para ma-enjoy natin ang gusto. Ang sabi po ng Romans chapter 8, what shall we then say to these things? Sabay-sabay po. If God be for us, mga kapatid, yung isang talata pa lang yan, ang linaw-linaw na ng mensahe. Na pagtiyak mo na nasa panig mo ang Panginoon, pagtiyak mo kakampi mo ang Panginoon, sino mananaig sa iyo? Sino ang mananalo sa iyo? Ang ibig sabihin, sure win pagka ang Diyos ay nasa panig natin. Amen? Sure win kapag ka ang Diyos ang kakampi natin. Okay? Verse number 32. Okay? He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how he shall not with him also freely give us all things? Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather, it is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation? Or distress? Or persecution? Or famine? Or nakedness? Or peril? Or sword? Anong sabi po? As it is written, sabay-sabay, as it is written, for thy sake are killed, we are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Verse number 37, lakas natin and claim natin, nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Amen? Wag po nating hahayaang ang 2025 ay maging parang taon ng pagkatalo. Mga kapatid, be a conqueror for Christ. Oh, maganda po na itong year na ito. Sabi ko nga sa inyo, ito ay tsansa na kung ano yung nakita nating medyo naging hina natin, naging sablay natin, naging kakulangan natin, mag-make up tayo mga kapatid. Okay? Harapin natin yung bawat mga hamon sa lakas ng Panginoon para tayo po ay maging matagumpay. Kaya para sa akin po, hindi dapat nasusurpresa ang Kristiyano na may laban. Kasi ang Christian life ay hindi ka parang nakapalibot sa bed of roses, hindi ba? Hindi ka yung parang nasa laruan lang. Ang Kristiyanong buhay ay buhay paglaban. Merong everyday battle, mga kapatid. And the good thing about the promise of God, sa pamamagitan niya, wala tayong hindi makakaya. Sa pamamagitan niya, wala tayong hindi mapagtatagumpayan. We can never tell. Hindi natin masasabi kung ano yung po pwedeng mangyari sa atin ngayong year na ito. Okay? Don't be negative. Pero iniisip ko lang, paano kaya kung ngayon taong ito, matuklasan mo ang sakit mo? At natuklasan mo na malala na pala yung sakit mo. Hindi ka lang nagpapa-check up. Hindi para maging negative ka. Paano kung natuklasan mo, katulad nung naranasan ko, na malala na raw ang gandang lalaki ko, mga minamahal? Amen. Joke lang yun. Tapos huwag kayong iiwas. Sinabi naman ng doktor, hindi raw nakakahawa. Mga kapatid, kidding aside, hindi natin masabi. Hindi man ikaw yung pwedeng mangyari sa mahal sa buhay. Di ba? Sa usapang negosyo mo, sa usapang trabaho mo. Kasi hindi naman dahilan ng katapatan mo para hindi ka makaranas niyan eh. Di ba? Like, lagi nating sinasabi, in the example of Job, in spite of the fact that God Himself, di ba, talagang confirmed na ito pong si Job ay faithful, upright, pero sa kabila nun, humarap siya sa napakaraming mga challenges. How about kung mangyari po yun? Di ba? Ang alam ko po,
Yun yung pinakadiwa nung sinabi ni Paul. Magutom man, maging masagana man, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Kasi ang lakas natin, ang Panginoon. Di ba? Kaya mga kapatid, another year of chances. Don't waste. Di ba? Yung mga chances na ibinibigay sa atin. Another year of challenges. Be ready, mga minamahal. Di ba? Another year to conquer. Kung paano po na dati, napatay mo na yung leon, napagtagumpayan mo na ang leon, napagtagumpayan mo na ang oso, napagtagumpayan mo si Goliath, mapagtatagumpayan mo pa rin ang lahat ng po pwedeng harapin mo ngayong taon na ito. Basta wag magbabago na ang Diyos ang panghahawakan mo, ang Diyos ang pagtitiwalaan mo. Mga kapatid, po pwede kang makagarantiya ng tagumpay. Pag ang Diyos ang kakampi natin, sino ang makapananaig sa atin? Sino ang mananalo sa atin? Tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan ni Kristo na umibig sa atin. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, at gusto ko pong tapusin ang mensaheng ito sa isang paalala. Na ang taong ito is another year of countless blessings. Titiyakin ko sa inyo na ang 2025 ay panibagong taon nang hindi natin mabibilang na pagpapala ng Panginoon. Maging positibo tayo mga kapatid. Opo, may mga hamon sa buhay. Opo, may pakikipaglaban. But we cannot deny the fact na ang Diyos natin sa usapang puso sa kanyang mga anak, niliwanag po na hindi lang niya gusto na ligtas ka, ang gusto niya mapagpala ka. Yun ang gusto ng Panginoon, pagpalain ka. Kaya ang dapat, magkaroon ka lang ng mata at atensyon sa katotohanan na pinagpala ka ng Panginoon. And be thankful sapagkat marami pa ang nakalaan, marami pa ang nakatalaga, marami pa ang inanda ng Panginoon, marami pa siyang gustong gawin sa iyo, marami pa siyang gustong ibigay sa iyo. Marahil ito na ang taon na baka magkakaanak ka na, marahil ito na ang taon na baka magkakaasawa ka na, marahil ito ang taon na magkakasariling bahay ka, marahil ito ang taon na magkakaroon kayo ng mas maayos at masaganang negosyo. Amen? Yes, mga kapatid, there's nothing wrong na ganun tayo mag-iisip. Bakit? Sapagkat walang duda na ang Diyos natin, mapagpalang Diyos. Diba? Kaya yun ang itatak natin. Dati ba naka-CRB kayo? Hindi. Pero sa pagpapatuloy, ngayon, naka-CRB sila. Dati CR lang po ng CR tong mga to. Ngayon, CRB na. Amen? Mga kapatid, meron sa inyo, dati wala naman kayong bahay, di ba? Ngayon, nagkakagulo bahay nyo. Hindi nagkakagulo sa bahay, ha? Nagkakagulo ang bahay ninyo. Minsan nalilito ka ba? Saan ba ako uwi ngayon? Sa Santa Mesa? Sa Pasig? O sa kung saan-saang lupain na ako ay pinagpala ng Panginoon? Mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos ay sadyang mapagpala. Sabi ko nga kanina sa Victory, minsan ganito po walang problema sa pagpapala ng Diyos Ang problema, ikaw. Nawawala ka sa pagpapala. Hindi po nawawala ang katotohanan ng pagpapala ng Panginoon, mga kapatid. Diba? Nakalaan niya, nakatalaga po yan. Kaya lang po, parang raffle yan. Nakaregister ka naman. Nakalagay yung pangalan mo. Ang problema, umalis ka. Nabunot ang pangalan mo. Wala ka na. Sino ngayon ang magkiklaim yan? Nakaregister tayong lahat sa Panginoon. Amen. Nakakasa, napagpapalain tayo ng Panginoon. Kaso nung ibibigay niyo pagpapalain, nasaan si... Sorry. Kaya huwag kayong aalis sa kalooban ng Diyos. Ngayon, taong ito, yun ang sasabihin mo, Panginoon, hindi ako lalayo sa iyo. Ha? Sapagkat nasa Panginoon, hindi lang ang buhay na walang hanggan, nasa Panginoon ang pagpapala. Mga kapatid, mga minamahal, yun po ang ating pong asahan, yung pagpapala, sapagkat Diyos ang nagbibigay ng pagpapala. Kaya ngayon po, mga kapatid, isipin niyo po, kailan ka naging attorney? 2024. Di ba? Malay mo naman, 2025 ngayon. Malay mo naman, hindi ka lang attorney,
kundi Mrs. Attorney ka na. Malay mo lang yun, ha? Malay mo lang yun! Ha? Si Harvey din! Hindi, alam ko si Harvey to. Ha? Si Harvey ka ba? Oh, si Harvey. Oh, ang tindi ng pagkakatsyempo, no? Si Harvey at saka si Harvey. Oh, Ate Guy, okay ka lang ba dyan? Oh, hindi alam na ba si Ate Guy? Si Ate Nora yun, Ate Guy. Kayo talaga, kung magpanggap kayo, parang hindi kayo umabot sa panahon nung... Kaya marami sa inyo hindi nataniwalang totoo ang himala, di ba? Oh, mga kapatid, mga minamahal, napakasarap isipin na dati may cancer ka, di ba? Ngayon. Cancer? Wala na po. Gumaling, mga kapatid! Gumaling! Amen! Wala tayong ginawang ganyan sa kanya, pero gumaling! Blessing. Amen? Yun po ang dapat. Mga kapatid, mas maganda kasing ugali natin, magbilang tayo ng pagpapala. Para napapakanta ka, napapapraise the Lord ka. Ang problema kasi, lagi kang nakadwell doon sa ikapapait ng kalooban, ikasasama ng loob, ikarereklamo. Ang dami-daming kabutihan at kabaitan ng Panginoon, doon ka sumesentro. Ngayon taong 2025, abangan mo ang mga pagpapala na inihanda ng Panginoon sa iyo. Amen? Yun po yan, mga kapatid. Napakaganda. Darla, ikaw ba? Gusto mo rin? Kasi baka mamaya nainggit ka sa mga ginagamit kong example, ha? Sabihin nyo lang po pagka gusto nyo pong ha? Mga kapatid, mga minamahal, si Sister Darla, pinagpala rin ng Panginoon. Lalo naman, yung isa, lalong pinagpala yun. Di ba? Maniwala po kayo. Mga kapatid, ito po ay another year of countless blessing. Not just blessing, but countless blessing. Malay nyo po, ito na yung taon na magkakasariling property na ang mga missions natin. That we do not know, mga kapatid. Kaya lang, kung ngayon pa lang nag-aalinlangan ka, don't let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Kasi doon tayo lagi Thank the Lord, trust the Lord, and testify of the Lord. Diba? Yung patotohanan natin ang Panginoon. Kaya ang isang dapat buhay na buhay ang church, pagka oras ng pasasalamat. Kasi ang sakit ng ibang mga church, sino sa inyo may pasasalamat sa Panginoon? Kanino ka nakatingin? Bakit? Ikaw ba walang pasasalamatan sa Diyos? Mga kapatid, pagka na-develop po ang mapagpasalamat na puso natin, lalong gaganahan ng Diyos. Opo, tayong tao minsan naapektuhan, pambira ito, binigyan ko, hindi man lang nagpasalamat. Tapos parang wala akong nagawa sa Kanya. Di ba? Minsan ganun pero hindi naman ganun ang Panginoon, pero natutuwa ang Diyos. Dahil ang sabi ng Bible, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Amen? Mabuting bagay yan na magpasalamat tayo sa Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, ang taong ito ay taon ng panibagong pagkakataon. Ito'y taon ng panibagong pagharap sa hamon. Ito'y pagkakataon o panahon o taon para sa pagtatagumpay sa lahat ng ating laban sa buhay. At ito po'y taon ng pagpapala na inilaan ng Panginoon. So naniniwala ba tayo na tayo po'y pagpapalain ng Diyos? Yun ang i-claim natin, Lord, I know. Kung paano mo ako pinagpala noon, pagpapalain mo rin ako ngayon. Kung paano pinanagumpay mo ako noon, magtatagumpay tayo ngayon. Amen? Magtatagumpay ako ngayon. Mga kapatid, praise and thank the Lord for another year. Purihin natin siya. Pasalamatan natin siya. Kung may realization, resolution ang kailangan. You come to Him and tell God, Lord, marami kong na-realize. At ayokong dala ko na naman yan. Na ako ay uulit lang sa ganong pagkakamali. Gusto kong matuto at gusto kong maging mapagtagumpay
dahil sa iyo. Tumayo po tayong lahat. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Praise ye the Lord. Thank the Lord. At ang isa sa nakita nating dapat pasalamatan ay ang taon na ito na kung saan niloob ng Diyos na tayo po ay makatawid sa nakalipas na taon para sa lakbayin ngayong panibagong taon, para sa mga pagkakataon, para sa pagharap sa hamon, para sa pagtatagumpay at para sa pagpapala. Ngayong sandaling ito, huwag nating nakagawian lang na lalapit sa harap. Make sure na meron pong laman ang paglapit natin. Maring yan ay pagsisisi sa ating past failures, maring yan po ay pagsusuko sa ating Panginoon. Whatever it is, now is your chance. Now is your opportunity to humble yourself before the Lord, to ask for His forgiveness. Our God is merciful. Isang bagay na hindi natin mapapasubalian yan. Merciful ang Diyos natin. Kaya nga hindi tayo nalilipol eh. Pero of course, maganda po na tayo ay patuloy na matuto. Why not humble yourself before the Lord ngayong sandaling ito, and then buksan natin ang puso natin sa Diyos. Mga kapatid, sa pagharap natin ngayon, sa panibagong taon, ang una nating gawin, magsuko tayo ng mga kabiguan, ng mga kamalian, ng mga pagkukulang, ng mga pagkadapa, ng pagsablay, ng pagsuway, anuman po yan. Ang pinakamagandang gawin natin, isuko natin sa Diyos. At sabihin natin sa Panginoon ngayon, sa mensaheng napakinggan natin, hindi ko po sasayangin itong pagkakataon na ibinigay mo sa akin. Haharapin ko po ang hamon sa lakas mo, Panginoon. At sa biyaya mo, pagtatagumpayan ko po ang lahat ng hamon. At akin pong titiyakin na ang buhay ko po ay ilalagay ko sa iyong kalooban upang ang pagpapala mo ay managana sa aking buhay. Sige po, you pray to God tonight. I-claim na po natin yung mga blessing. By faith. Thank the Lord. Trust the Lord. I-magnify natin ang Panginoon sa lahat ng ginagawa niya sa ating buhay. Gracious, loving Father, thank you so much for talking to us tonight. Thank you for this great realization. Thank you, Lord, even for the rebuke and reminders. Lord, we are here praying, thanking you for everything. Forgive us, O Lord, sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa aming mga failures, sa mga pagkalimot namin, paglihis at pagsablay, maging sa mga kasalanan na nagawa po namin. Forgive us, Lord. Forgive us. At ngayong sandaling ito, Panginoon, nandito po kami upang purihin ka, upang pasalamatan ka sa panibagong taon na ibinigay mo sa amin. Lakip sa aming pagkaunawa, lakip ang lahat ng mga pagkakataon, hamon, pagtatagumpay at pagpapala. Panginoon, salamat po sa kahabagan mo. Salamat po sa pagiging forgiving mo. Thank you for the assurance that we have. Thank you for your promises, O God. And thank you because we know na ikaw ang aming mapangahawakan sa buhay nito. O Diyos, salamat po sa unang-unang preaching na napakinggan po namin ngayong year 2025. Igawad mo po ang iyong basbas, igawad mo po ang iyong pagpapala. Ihanda mo kami sa lahat ng aming haharapin, Panginoon, at ikaw ang lagi naming panghawakan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Marami pong salamat. Maging sa mga kapatiran po natin sa online, sa bawat isa na sumama po sa amin sa pag-aaralang ito at nakinig ng pangangaral na ito. Nawa ang pagpapala ng Diyos ay sumaatim pong lahat. Tawagin ko po ang ating tagapangasiwa.
Maraming salamat po sa ating mahal na Bishop. Unang serbisyo pa lang natin ngayon. Talagang nagbigay ng kalakasan po sa atin yung mensahe. Amen. Darako po tayo ngayon sa ating pagkakaloob at hayaan niyo po, basahin ko ang nakasaad sa Proverbs chapter 3, verse 9. Proverbs chapter 3, verse 9. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Tayo po'y pumikit, tayo manalangin. Naman namin Diyos, dakila sa lahat. Salamat po sa inyong kabutihan, Panginoon. Salamat po sa inyong biyaya. Salamat po sa mapagpalang kamay, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na makakapagbalik kami, Panginoon. Mapapasalamatan ka, Panginoon, sa inyong mga ginawa sa amin, sa aming pagkakaloob, Panginoon. Kayo pong magbasbas, maging kagamit-gamit sa inyong gawain, Panginoon, sa ikalalaganap ng iyong salita. Muli, salamat po sa pagkakataong ito. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Awitin po natin anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope His peace. For He wants me to give that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. Everybody, and I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best, and if I'm calling to sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Lubos po tayong nagpapasalamat sa mensahe. Pinagpala po ba tayong lahat? Ang sarap po na may baon tayong ganun sa panimulan ng ating bagong taon. Amen. Talagang encouragement po. At patuloy po natin ipanalangin yung mga kapatiran natin na nasa bakasyon pa, no, yung pag-iingat po sa kanila. And this time, wala naman po tayong special announcement. At patuloy po natin ipanalangin yung mga darating nating serbisyo sa linggong ito. No. Ganun pa rin po, hindi po nagbago yung schedule natin. No, yung ating morning service, 9 a.m. Tapos 2 p.m. po yung ating gospel hour. Every Wednesday po, 6:30 po ang ating service. Ayan, tawagin po natin ang ating mahal na Bishop. First Sunday service po natin sa Sunday. So, yung ating pong morning worship, dahil sobrang blessed na blessed ako pag nakaka-fellowship kayo, tuloy-tuloy po tayo ng fellowship. Ho? So, sa Sunday, ganun din po. Thanksgiving po and fellowship para ho sa ating masayang pagsasama-sama sa unang linggo. Okay? Unang linggo po yan. 9 a.m. simula po tayo and then 10:30 onwards tayo po ay may masayang fellowship. Amen. Meron po tayong fellowship part 2 ulit sa Sunday, no? Year end, year start. Ayan. Tapos, ayan. Yung mga hindi po nakasama sa raffle nung nakaraan, meron, ewan ko kung may raffle po ulit tayo, pero ang mahalaga po yung raffle na sinasabi kanina ng ating mahal na Bishop, no? Yung raffle ng pagpapala. Kaya hindi po dapat tayo lumiliban sa ating gawain. Ayan, nawa, napagpala po tayo. Inanyayahan ko po na po ang lahat na tumayo para po sa ating closing prayer. Tayo po pumikit, tayo manalangin. Naman namin Diyos, dakila sa lahat, salamat po sa mensahe na naiyag, Panginoon. Salamat po sa buhay ng aming mahal na Bishop na patuloy niyo pong ginagamit sa inyong gawain. Pagpalain niyo po siya, ang kanyang ministeryo, ang kanyang pamilya, Panginoon. Nawa, patuloy pong maging pagpapala po sa bawat isa, Panginoon. Sa mensahe na aming napakinggan, Panginoon, tunay po na sa taon na to na darating, Panginoon, may mga pagkakataon muli, pagsubok, Panginoon, pagpapala, Panginoon, at nawa, kayo po ang lumingap sa amin, sumama muli, Panginoon, at umaasa po kami, Panginoon, sa journey namin bilang Kristiyano, na nawa, makita po na maging kapurihan po ang inyong pangalan sa aming mga buhay.
At ibaon po namin ang biyaya mula sa inyong salita, pakaingatan po sa aming pag-uwi, Panginoon, at ibalik po, Panginoon, sa mga gawain, Panginoon, na para sa inyo. Ito pong aming samat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.